Mabait ba ang mga Egyptian? Paano ka ba mas mamahalin ng Egyptian mong husband? Napakasiloso naman ng Egyptian na lalaki. Mga Egyptian manloloko. Pag hiniwalayan ka ba ng Egyptian mong boyfriend, there's still possibility na magkabalikan pa kayo? Pag nagpakasal po ba sa Egyptian, kailangan magpa-convert? Papakasal pa ba ako ng Egyptian kong boyfriend kahit may anak na ako sa Pilipinas? Kuripot naman yung mga Egyptian. Hi guys! Welcome back to my channel. Again, let's talk about Egyptian husband and Filipino wife, volume 02. See ya! Mabait ba ang mga Egyptians? Yes po, mabait po ang mga Egyptian. For example na lang yung asawa ko, sobrang bait, sobrang malambing. Pero depende pa rin yan dun sa taong nakilala mo kasi hindi naman po lahat ng Egyptian ay pare-pareho. Pero kung ikaw ay nagpapakita ng mabuti, papakitaan ka din nila ng mabuti. Paano ka ba mas mamahalin ng Egyptian mong husband? First of all guys, put God first always on your relationship. Pray together, stays together. Diba? So, mahalin mo rin ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang pamilya, ang mga kamag-anak, and respect. Napakahalaga ng respect sa isang relasyon. And ang mga Egyptian kasi ayaw nila ng negative vibes. You know what I mean? Hindi ka pwede mag-emote na lang dyan. You need to be positive always as possible. Napakasiloso naman ng Egyptian na lalaki. For me guys, it's not being siloso. I think you can describe it more na pagiging more on protective. Lalo na kapag asawa mo, dahil ayaw nilang sinishare yung asawa nila sa iba. Ayaw nilang may tumitingin sa asawa, may nang nanasa, and lalo na sa mga Muslim, kailangan din nilang ibalot yung asawa nila dahil nga ayaw nilang i-share ang kanilang asawa sa iba. Ayun ang nasa culture nila guys, kaya kung ikaw ay mag-aasawa ng Egyptian or ng anumang lahi na Arabic, na Muslim, kailangan mong tanggapin lahat ng mga consequence na yun. So, hindi sila sa pagiging siloso. Ayun lang ang kanilang nakasanayan sa culture nila. So, it's depend on you na lang kung matatanggap mo yun ng buong buo. Kung hindi man, edi wag ka na mag-asawa ng Egyptian or ng Arabo. Mga Egyptian manloloko. Hindi po lahat ng Egyptian ay manloloko again and again. And kung walang nagpapaloko, walang manloloko. Di po ba? Nasa atin na rin kasi yon. Kung tayo ay magpapaloko, depende nga rin po yan sa tao. Hindi naman nga po lahat ng Egyptian ay mababait. And kung nakikita nyo naman na niloko kayo, bakit magpapaloko pa kayo, di ba? So, kilalanin nyo yung tao muna. Pag may nakita na kayo mga red flags, wag na kayong undenial pa. Accept na lang the truth and move on. I know it's hard po na mag-move on kapag napamahal ka na dun sa tao. Pero kung alam mo naman talaga sa sarili mo, naliloko ka na, why you continue, diba? Pag hiniwalayan ka ba ng Egyptian mong boyfriend, there's still possibility na magkabalikan pa kayo? For me guys, yes, there's still possibility na magkabalikan kayo. It's depend on the reason kung bakit kayo naghiwalay. Pero if ang dahilan ay third party, I don't think so na babalikan ka pa ng Egyptian mong boyfriend. Dahil sabi ko nga, ang mga Egyptian na mga lalaki ay napaka-conservative. Ayaw nilang sinishare yung kanilang asawa o girlfriend. Masyado silang protective. So, yung paghihiwalay nyo, if it's a third party, it's zero possibility na magkabalikan pa kayo. Pero kung it's just about some misunderstanding that, you can still fix, I'm sure you can still be together again. Pag nagpakasal po ba sa Egyptian, kailangan magpa-convert? Yes po, kung ang inyong mapapangasawa ay Muslim, kailangan nyo pong magpa-convert dahil hindi po kayo makakapagpakasal hanggat hindi ka nagpapa-convert. Pero bago lahat,
bago ang lahat, kailangan mong pag-aralan ng Quran, kailangan mong intindihin ang mga consequences na inyong haharapin sa future, guys. And kailangan mong tanggapin lahat po ang mga nakasulat sa kanilang rules. Kagaya na lang ng, pwede silang makapag-asawa ng hanggang 4. So, marami rin po akong mga kakilala na nakapangasawa ng mga Muslim, Egyptian, non-Egyptian, and their husband po ay nagpapakasal sa second wife without po na informing yung unang asawa. So, medyo masakit man pong aminin, pero ayan ang katotohanan. Hindi lang po yan sa Egyptian, sa lahat po ng Muslim. No? Pero kung ang asawa niyo po ay Christian, there's no need na po. Kung kayo po ay Christian sa Pilipinas, kailangan mo lang ng konting baptize sa kanilang simbahan, and that's it. So, there's no big adjustment. It's not about the adjustment on the religion, guys, ang pagpapakasal. So, kailangang tanggapin mo sila ng buong buo, ang religion ng pamilya. Kung ikaw ay talagang bukal sa loob mong tanggapin ng mga bagay-bagay, go ahead, guys. Papakasal pa ba ako ng Egyptian kong boyfriend kahit may anak na ako sa Pilipinas? That question, guys, for me, it's yes. It's possible. Depende po dun sa mapapangasawa nyo kung kaya kanyang ipaglaban. And I believe na kung mahal ka nung tao, ipaglalaban ka talaga niya sa pamilya niya. Kahit ilang taon pa ang tumagal, hanggang sa pumayag ang kanyang pamilya. Kasi ang mga Egyptian, guys, kailangan talaga ng approval ng pamilya bago magpakasal. At kapag nalaman ng pamilya na hindi ka na birhen ba, kung may karanasan ka na, o may anak ka na, 100% hindi sila papayag. Pero nasa lalaki yan, nasa boyfriend yon kung hanggang saan kanya kayang ipaglaban dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. That's what I believe for. Kuripot naman yung mga Egyptian. Sigurado ka? Hindi lahat ng Egyptian ay kuripot. May mga galanting mga Egyptian din. Mas galante pa sa mga Pilipino. Ikaw, may nakita ka na bang galanting Pilipino? Iilan? Bilang sa kamay? Hindi po lahat ay pare-pareho. Kagaya nga po ng sabi ko sa isang vlog, not all your finger are the same. Thank you for watching, guys. Hanggang dito na lang tayo. Kita-kita tayo sa susunod kong video. More topics on Egyptian and Filipina. So if you like my video, please don't forget to click like and share. I love Egypt. I love Philippines. Bye-bye!